Sa video na ito ng Historia PH, matutunghayan mo ang laban nina Augustine at Pelagius, ang pinakamainit na debate tungkol sa tunay na biyaya, kaligtasan at kalayaan ng tao sa kasaysayan ng simbahan. Mula sa tahimik na tubig ng pagbabalik loob, tumindig si Augustine na may bagong direksyon sa buhay. Hindi na siya ang binatang ligaw sa ilalim ng punong igos. Hindi na siya ang lalaking walang kapayapaan sa puso. Ngayon siya na ay isang lingkod ng Diyos. Pagkatapos ng kanyang binyag sa Milan, kasama ang kanyang anak na si Adeodatus at ang matagal ng kaibigan na si Alypius, iniwan nila ang lungsod at bumalik sa Hilagang Afrika. Wala silang grandeng plano. Ang gusto lang ni Augustine, isang tahimik na buhay ng panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, at pakikiisa sa mga taong naghahanap rin ng katotohanan. Tumira sila sa Tagaste, ang kanyang bayan. Dito niya sinimulan ang simpleng komunidad ng mga mananampalataya, isang grupo ng mga lalaki na gustong mamuhay ng may disiplina, panalangin at pagmumuni-muni. Para kay Augustine, sapat na ito. Hindi niya inambisyon na maging leader. Hindi niya hinangad na magtayo ng simbahan o maging sikat na guro ng pananampalataya. Ang gusto lang niya ay ang Diyos. Ngunit hindi palaging natutupad ang tahimik na mga plano. Dahil makalipas lamang ang ilang taon, habang bumibisita siya sa lungsod ng Hippo Regius, ngayon ay Annaba, Algeria. Napansin siya ng mga Kristiyano roon. Sa kanilang simbahan, kailangan nila ng bagong pare. At noong nakita nila si Augustine, naramdaman nilang siya ang sagot sa kanilang panalangin. Hindi ito hiningi ni Augustine. Ayaw nga niya sa atensyon. Pero sa gitna ng misa, pinilit siya ng mga tao. Literal na dinala siya sa harap ng altar at iniharap sa obispo. Lumuha siya sa harap ng Diyos, hindi sa tuwa kundi sa bigat ng responsibilidad. Para sa kanya, hindi siya karapat-dapat. Hindi siya handa. Pero sa puso niya, alam niyang hindi na ito tungkol sa gusto niya. Ito ay tungkol sa panawagan ng Diyos. Kaya't tinanggap niya ang tungkulin. Una bilang pare. At kalaunan, noong pumanaw ang matandang obispo, si Augustine ang humalili bilang obispo ng Hippo. Sa puntong ito, nagsimula ang panibagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanatang puno ng pagsubok, sulat, paninindigan at sakripisyo. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isa lang ang layunin niya, ipagtanggol ang katotohanan ng pananampalataya. Sa kanyang simpleng tirahan, nagsimula siyang sumulat ng mga liham, sermon at aklat. Ang dati niyang talino na ginamit noon sa filosofiya, ngayon ay inialay niya sa simbahan. Ang dati niyang husay sa pagsasalita, ngayon ay ginamit para sa mga pangangaral. At ang dati niyang galing sa lohika at argumento, ngayon ay panangga niya laban sa mga maling katuruan. Hindi madaling maging obispo sa panahong iyon. May kaguluhan sa loob ng simbahan. May mga maling aral. May mga pagkakahati. May mga pag-uusig. Pero hindi umurong si Augustine. Hindi dahil malakas siya, kundi dahil alam niyang siya'y mahina at sa kahinaan na iyon, kumikilos ang biyaya ng Diyos. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanyang pagkaunawa sa kahulugan ng kanyang pagbabalik loob. Hindi ito basta kwento ng isang taong naligtas. Ito ay takwento ng isang taong nagpasakop sa Diyos at ngayon ay ginagamit para sa kanyang layunin. At dito nagsisimula ang tunay na giyera, hindi na laban sa sarili, kundi laban sa mga aral na nagtutulak palayo sa Diyos, sa mga doktrina na tumataliwas sa biyaya, sa mga ideyang humahati sa katawan ni Kristo. Si Augustine ay hindi na lang isang anak ng panalangin, isa na siyang sundalo ng katotohanan. At sa susunod na bahagi ng ating kwento, mas makikilala natin siya bilang obispo ng Hippo, isang pastol na hindi umiiwas sa laban kahit gaano ito kahirap. Mula sa pagiging simpleng guro at ermitanyo, si Augustine ay biglang naging obispo ng Hippo, isang bayang nasa baybayin ng North Africa, hindi malayo sa kanyang sinilangan. Pero hindi ito posisyon ng kapangyarihan. Sa totoo lang, ang Hippo ay isang lugar na puno ng tensyon, at ang simbahan doon ay nahaharap sa maraming problema.
Bilang obispo, hindi nagbago ang kanyang pamumuhay. Wala siyang marangyang bahay. Wala siyang karwaheng may kabayo. Tumira siya sa isang simpleng tahanan malapit sa simbahan kasama ang ilang kapwa monghe. Araw-araw siyang naglilingkod sa mga tao, nakikinig sa problema nila, nagbibigay ng payo at nangunguna sa panalangin. Ang kanyang araw ay puno ng gawain. Sa umaga, nagtuturo siya sa mga bagong pare. Sa hapon, tinatanggap niya ang mga taong may alitan at sinusubukang ayusin ito ayon sa katarungan ng Diyos. Sa gabi, nagsusulat siya ng mga sermon at liham, kadalasan sa ilalim ng ilaw ng lampara. Para kay Augustine, ang pagiging obispo ay hindi karangalan kundi krus, isang pasaning hindi niya pinili pero buong loob niyang tinanggap. At sa pasaning iyon, araw-araw siyang umaasa sa biyaya ng Diyos. Hindi rin siya natakot magsalita sa mga isyu ng lipunan. Kapag may mga mayayamang umaapi sa mahihirap, sinasabi niya ito sa pulpito. Kapag may mga pinunong korap, hindi siya natatakot tumindig. Para sa kanya, ang simbahan ay hindi dapat tahimik kung may mali, dahil ang pananampalataya na hindi nagsasalita ay pananampalatayang walang buhay. Minsan, nagtaka ang mga tao. Paano nakakayanan ni Augustine ang dami ng responsibilidad? Paano siya nakakapagsulat pa ng daan-daang sermon habang humaharap sa mga problema ng simbahan at tinutulungan pa ang komunidad? Ang sagot niya ay simple. Dahil alam kong hindi ko ito ginagawa mag-isa. Kahit abala siya, hindi niya kinalimutan ang kanyang unang pag-ibig, ang salita ng Diyos. Sa tuwing may libreng oras siya, binubuksan niya ang Biblia at nagsusulat ng paliwanag para sa mga tao. Ayaw niyang maging misteryo ang pananampalataya. Gusto niyang maintindihan ito ng karaniwang mamamayan. Para sa kanya, ang mabuting aral ay hindi lang para sa matatalino, kundi lalo na para sa simpleng tao. Dahil dito, mas dumami ang humahanga sa kanya. Ngunit kasabay nito, mas dumami rin ang tumututol. May mga nagsasabing masyado siyang mahigpit. May iba namang naiinggit sa kanyang impluensya, pero hindi siya nagpapaapekto. Para sa kanya, hindi opinyon ng tao ang mahalaga, kundi ang katapatan sa Diyos. Bilang obispo, hindi lang siya naging tagapagtanggol ng pananampalataya. Naging ama siya ng buong simbahan sa Hippo, naging tagapamagitan sa mga nag-aaway, naging tagapagturo sa mga naguguluhan, naging saksi ng biyaya ng Diyos sa gitna ng gulo ng mundo. At mula sa tahimik na lungsod na ito, unti-unting lumaganap ang tinig ni Augustine sa buong Africa at kalaunan sa buong mundo. Hindi dahil sa lakas ng kanyang boses, kundi sa lalim ng kanyang buhay. At sa susunod na yugto, makikilala natin ang mga hamon na hinarap niya bilang obispo, lalo na mula sa mga maling katuruan na sumubok sirain ang simbahan. Ang laban ni Augustine ay hindi lang laban sa labas. Ito rin ay laban para sa kalinisan ng pananampalataya mismo. Bilang obispo, hinarap ni Augustine hindi lang ang mga problema sa loob ng simbahan, kundi ang mga panlabas na banta na unti-unting sumisira sa pananampalatayang Kristiyano. Sa kanyang panahon, 3 malalaking katuruan ang itinuturing niyang pinakamapanganib: Arianism, Donatism at Pelagianism. 3 ideolohiya, 3 labang pangkaisipan, at lahat ay kailangan niyang harapin. Una ay ang Arianism. Ito ay isang katuroang nagsasabing si Jesus ay hindi tunay na Diyos. Nilikha lang umano, siya ng Ama at mas mababa kaysa sa Kanya. Para kay Augustine, ito'y isang banta sa puso ng pananampalataya. Sapagkat kung si Jesus ay hindi tunay na Diyos, paano siya magiging tagapagligtas ng sangkatauhan? Hindi siya agad sumugod na parang mandirigma. Sinikap niyang unawain ang mga tagasunod nito. Gumamit siya ng matalinong paliwanag mula sa kasulatan, lalo na sa Ebanghelyo ni Juan. Ang salita ay Diyos. Para kay Augustine, mahalagang ipagtanggol na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, sapagkat dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Pangalawa ay ang Donatism. Ito naman ay isang isyong nagsimula sa Africa. Ayon sa mga Donatist, kapag ang isang pari o obispo ay nagkasala, lalo na sa panahon ng pag-uusig, nawawala ang bisa ng kanyang ministeryo. Sa madaling salita, kung ang pari ay marumi, marumi na rin ang kanyang pagbinyag o Eukaristya.
Tinuligsa ito ni Augustine. Sabi niya, ang kabanalan ng sakramento ay hindi nakadepende sa kabanalan ng pari. Ang grasya ng Diyos ay hindi nakatali sa tao, kundi sa Diyos mismo. Kaya't kahit makasalanan ang naghatid ng sakramento, ito ay makapangyarihan pa rin kung ang Diyos ang tunay na kumikilos. Ginamit niya ang larawan ng ilaw. Kahit marumi ang bintana, ang sinag ng araw ay makakapasok pa rin. Ganon din ang grasya, hindi hadlang ang kasalanan ng tao sa pagkilos ng Diyos. At ang pangatlo, Pelagianism. Para kay Augustine, ito ang pinakamabigat. Ayon kay Pelagius, isang guro mula sa Britain, hindi raw apektado ang tao ng kasalanan ni Adan. Kaya raw kayang mabuhay ng matuwid ang tao gamit lang ang kanyang sariling lakas. Hindi raw natin kailangan ng biyaya ng Diyos para maligtas. Para kay Augustine, ito ay maling-mali. Ang buong kwento ng kanyang buhay, mula sa kasalanan patungo sa grasya, ay isang buhay na sumisigaw. Hindi ko ito nagawa sa sarili kong lakas. Diyos ang tumawag, Diyos ang nagbago, Diyos ang dahilan. Binuo niya ang kanyang mga aklat upang ipakita na ang kaligtasan ay hindi gantimpala ng sariling kabutihan, kundi regalo ng Diyos sa mga nagpapakumbaba. Anya, kung walang biyaya, walang bagong buhay. Ang mga laban ni Augustine ay hindi laban ng espada o digmaan, kundi mga laban ng isip at puso. Ginamit niya ang salita, katuwiran at pananampalataya upang ipagtanggol ang katotohanan sa gitna ng kalituhan. At sa mga susunod na yugto ng ating kwento, lalo pa nating makikita kung paanong sa isang partikular na krisis, ang Donatist crisis, sinubok ang kanyang katatagan bilang pastol, leader at tagapagtanggol ng simbahan. Isa sa pinakamalalim at pinakamasakit na sugat sa simbahan ng Africa noong panahon ni Augustine ay ang hidwaan ng mga Donatist. Hindi ito simpleng theological debate lang. Isa itong bitak sa katawan ng simbahan na tumagal ng ilang dekada at para kay Augustine ito ay isang sugat na kailangang gamutin, hindi palalain. Ang Donatist ay isang kilusan na nagsimulang tutulan ng mga lider ng simbahan na sa kanilang paningin ay nagkanulo noong panahon ng pag-uusig. Kapag ang isang obispo o pare ay itinanggi si Kristo o nagtago upang iligtas ang sarili sa panahon ng pagsubok, para sa mga Donatist, hindi na sila karapat-dapat maglingkod. Para sa kanila, ang simbahan ay dapat binubuo lamang ng malinis at matuwid. Sa una, parang tama. Sino nga ba ang gustong magtiwala sa isang leader na umatras sa panahon ng panganib? Pero para kay Augustine, may mas malalim na tanong. Ang simbahan ba ay para lamang sa mga perpekto? Bilang dating makasalanan na nakaranas ng grasya, alam ni Augustine na ang simbahan ay hindi ospital ng mga banal, kundi tahanan ng mga makasalanan na gustong magbago. Kung papalayasin ang lahat ng nagkamali, sino na lang ang matitira? At higit sa lahat, sino ang nagbibigay ng kapangyarihan sa sakramento, ang tao o ang Diyos? Dito niya ginamit ang talinghaga ng trigo at damo mula sa Ebanghelyo. Sa bukid ng Panginoon may halong mabuti at masama. Hindi agad inaalis ng Diyos ang masasama, sapagkat baka pati ang mabuti ay masaktan. Sa tamang panahon, siya mismo ang huhusga. Ginamit ni Augustine ang lahat ng paraan para maibalik ang pagkakaisa. Sumulat siya ng mga aklat. Nakipagdialogo sa mga leader ng Donatist. Nanawagan siya ng kapayapaan, hindi karahasan. Ngunit habang tumatagal, mas naging matigas ang mga ito. May ilan pa ngang Donatist na naging marahas, tinatawag na circumcellions. Mga grupong armado na nambubugbog ng mga Katolikong pari. Dumating ang punto na pati gobyerno ng Roma ay nakialam. Inalok si Augustine ng suporta ng emperador para puwersahin ang Donatist na sumuko. Hindi madali ang desisyon. Ayaw niyang gumamit ng dahas. Ngunit sa huli, tinanggap niya ang tulong ng Estado, hindi upang pagmalupitan ang mga Donatist, kundi para pigilan ang kaguluhan. Marami ang kumontra sa kanya. May mga nagsabing nagtaksil siya sa prinsipyo ng kapayapaan. Ngunit para kay Augustine, minsan kailangan ng matibay na hakbang upang pigilan ang mas matinding pagkalito. Aniya, mas mainam ang sugat ng pag-ibig kaysa sa katahimikang walang katotohanan.
Sa loob ng maraming taon, nanatiling matatag si Augustine sa panawagan ng pagkakaisa. Hindi siya bumigay sa galit, hindi siya gumanti ng marahas. Ang kanyang armas ay aral, pasensya, at panalangin. At sa huli, unti-unting bumalik ang mga Donatist sa iisang simbahan. Hindi lahat pero marami. At ang sugat na iyon, bagamat hindi agad gumaling, ay nagsimulang maghilom, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi ng grasya. Ang Donatist crisis ay paalala na kahit sa loob ng simbahan, may pagkakahati, pero sa biyaya ng Diyos may pag-asa pa rin sa pagkakabuo. At sa puso ng pagkakaisang iyon ay ang mensahe ni Augustine. Ang simbahan ay hindi para sa mga perpekto, kundi para sa mga pinatawad. Sa dami ng mga maling aral na kumalat noong panahon ni Augustine, isa ang pinakatinutukan at pinakamasidhing tinutulan niya, ang aral ni Pelagius. Sa unang tingin, mukhang mabait ang ideya ni Pelagius. Ang sabi niya, kaya ng tao na mamuhay ng mabuti kahit hindi tumatanggap ng tulong mula sa Diyos. Para sa ilang tao, ito'y parang paanyaya sa moralidad. Parang sinasabi niya, galingan mo lang, kaya mo yan. Pero para kay Augustine, ito'y hindi lang mali, ito'y mapanganib. Si Pelagius ay isang Romano mula Britain, may talino at husay sa pangangaral. Dumating siya sa Rome at nakakuha ng tagasunod. Ang kanyang mensahe, ang tao ay may sapat na lakas upang piliin ang kabutihan. Hindi raw tayo apektado ng kasalanan ni Adan. Sa madaling salita, hindi natin kailangan ng grasya ng Diyos para magbago. Pero para kay Augustine, ang mismong buhay niya ang patunay na mali ito. Ilang taon siyang naligaw, ginusto niyang magbago, pero paulit-ulit siyang bumabalik sa dati. At hindi siya tunay na nabago hanggat hindi siya binigyan ng grasya ng Diyos. Ang grasya ang bumasag sa kadena ng kanyang mga bisyo. Ang grasya ang nagpabago sa kanyang puso. Kaya't hindi niya matiis ang aral ni Pelagius. Kung susundin ito, parang sinasabi natin kaya nating iligtas ang sarili natin. Pero malinaw sa Biblia, sa pamamagitan ng biyaya kayo ay naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Efeso 2:8. Gamit ang kanyang talino, karanasan, at kaalaman sa kasulatan, sinulat ni Augustine ang mga pinakaimportanteng akda niya laban sa Pelagianism. Dito niya ipinaliwanag ang konsepto ng original sin, na lahat tayo ay ipinanganak na may kahinaan dahil sa kasalanan ni Adan, at hindi natin kayang bumangon sa sariling lakas lang. Kailangan natin ng grasya. Hindi ito grasya bilang tulong lang. Ito ay grasya bilang bagong puso, bagong buhay, bagong lakas. Hindi lang ito inspirasyon, kundi pagbabago mula sa loob. Ang laban na ito ay hindi basta akademikong debate. Para kay Augustine, ito ay laban para sa kaluluwa ng simbahan. Sapagkat kung ituturo ng simbahan na kaya ng tao ang kaligtasan sa sariling pagsisikap, mawawala ang sentro ng Ebanghelyo, si Kristo. Isipin mo raw, sabi ni Augustine, isang pasyenteng may malalang sakit. Hindi niya kailangan ng payo kung paano gumaling. Kailangan niya ng lunas. At ang kaligtasan ay hindi payo kundi lunas mula sa Diyos. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang debate. Umabot ito sa mga konseho ng simbahan, ngunit sa tulong ng mga isinulat ni Augustine, malinaw na tinutulan ng simbahan ang aral ni Pelagius. Sa bandang huli, pinagtibay ng mga konseho ang turo ni Augustine. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, at ang biyaya ay hindi gantimpala sa ating pagsisikap, kundi pundasyon ng ating pagbabago. Ang tagumpay na ito ni Augustine ay hindi lang panalo sa argumento. Isa itong tagumpay ng grasya, paalala sa bawat Kristiyano na sa gitna ng kahinaan may Diyos na nagbibigay lakas. At sa gitna ang pagkadapa, may grasya na muling bumabangon sa atin. And sa susunod, makikita natin kung paanong sinang-ayunan ng mga konseho ng simbahan ng kanyang mga aral at kung paano siya naging haligi ng doktrina ng simbahan. Sa dami ng isinulat at itinuro ni Augustine, unti-unting nabuo ang isang matibay na pundasyon ng pananampalataya sa simbahang Kristiyano.
Ngunit gaya ng anumang bagong turo o paliwanag, kailangan itong maipasa sa pagsubok, hindi lang ng panahon, kundi ng buong simbahan. Kaya't mahalagang yugto sa buhay ni Augustine ang mga church councils, mga pagpupulong ng mga obispo mula sa iba't ibang lugar kung saan pinag-uusapan at pinagtitibay ang mga mahahalagang aral ng pananampalataya. Matapos ang matagal na debate, pinakinggan at pinagtibay ng mga konseho ang mga paninindigan ni Augustine, lalo na tungkol sa original sin, grasya, at ang papel ng Diyos sa ating kaligtasan. Isa sa pinakaimportanteng konseho ay ginanap sa Carthage noong 418 AD, kung saan opisyal na itinakwil ng simbahan ang aral ni Pelagius. Mismong ang Papa sa Roma, si Pope Zosimus, ay sumang-ayon sa mga isinulat ni Augustine. Ito'y isang malaking tagumpay, hindi para sa ego ng isang tao, kundi para sa linaw ng pananampalataya ng buong simbahan. Sa konsehong ito, tinanggap ng simbahan ang ilang mahahalagang aral ni Augustine, na ang tao ay ipinanganak na may kahinaan dahil sa kasalanan ni Adan, na ang grasya ay hindi opsyonal kundi kailangan, na kahit ang ating pananampalataya ay bunga rin ng biyaya ng Diyos. Para kay Augustine, ito'y patunay na hindi siya nag-iisa, na ang kanyang mga ipinaglaban kahit tila mahirap tanggapin ng ilan ay tinanggap ng simbahan bilang totoo, makatarungan at tapat sa Ebanghelyo. Hindi siya naging papa, hindi siya naging emperador, pero ang kanyang boses ay naging gabay ng simbahan sa loob ng maraming siglo. Sa simpleng lungsod ng Hippo, isinulat niya ang mga ideyang binasa, pinag-isipan, at ipinasa-pasa sa buong mundo Kristiyano. At sa pagtanggap ng mga konseho sa kanyang mga turo, si Augustine ay unti-unting kinilala bilang isa sa mga doctors of the church. Isang guro, hindi lang ng kanyang panahon, kundi ng lahat ng panahon. Ang kanyang tapang ay hindi lamang mula sa talino kundi mula sa karanasan. Alam niya ang buhay ng kasalanan, alam niya ang bigat ng pagkukulang. Kaya't nang maranasan niya ang grasya, hindi na siya tumigil sa pagsigaw nito. At sa mga susunod na tagpo ng ating kwento, matutunghayan natin ang dalawang pinakadakila niyang akda. Mga librong hindi lang tumatak sa kasaysayan, kundi tumulong sa libo-libong kaluluwa na hanapin ang Diyos. Habang patuloy ang paglalaban ni Augustine sa maling katuruan at ang paggabay niya bilang obispo, hindi rin siya tumigil sa pagsusulat. Sa katunayan, ang ilan sa mga isinulat niya ay naging haligi ng teolohiya ng simbahang Kristiyano. Dalawa sa mga ito ang itinuturing na pinakadakila, ang Confessions at ang City of God. Ang Confessions ay hindi basta-bastang libro. Isa itong napaka-personal na pagsasalaysay, parang journal ng kanyang buhay at kaluluwa. Dito isinulat ni Augustine ang kwento ng kanyang kabataan, pagkakamali, pagkaligaw, at kung paano siya tinawag ng Diyos pabalik. Sa bawat pahina ng Confessions, hindi lang natin makikita ang isip ng isang pilosopo. Maririnig natin ang puso ng isang makasalanan na umiiyak sa biyaya ng Diyos. Isa ito sa unang spiritual autobiography sa kasaysayan. Simple pero malalim, tapat, totoo, at puno ng pagsisisi at pasasalamat. Isa sa mga pinakasikat na linya dito ay ang "You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you." O sa Tagalog, "Nilalang mo kami para sa iyo, O Diyos, at ang aming puso ay hindi mapapanatag hanggat wala sa iyo." Maraming Kristiyano sa iba't ibang henerasyon ang nakarelate sa librong ito. Dahil lahat tayo sa isang paraan ay may confessions, may kwento ng pagkadapa at pagbangon, ng paglalakad palayo sa Diyos, at ng grasya na humahabol sa atin. Ang ikalawa, ang City of God. Sinulat niya ito bilang tugon sa isang krisis. Noong 410 AD, nilusob at sinira ng mga barbarong Visigoth ang Roma. Para sa marami, parang katapusan na ito ng mundo. Ang ilang mga tao ay sinisisi ang Kristyanismo. Simula nang maging Kristiyano ang Roma, humina na tayo. Kung sina Jupiter at Mars pa rin ang sinasamba natin, hindi sana tayo natalo. Sumagot si Augustine,
hindi sa galit, kundi sa panulat. Sa City of God, ipinaliwanag niya na may dalawang lungsod. Ang lungsod ng tao, City of Man, at ang lungsod ng Diyos, City of God. Ang una ay binuo sa pagmamataas at paghahangad ng kapangyarihan. Ang ikalawa ay binuo sa pag-ibig, kababaang loob at pananampalataya. Ang Roma ay isang City of Man, maaaring bumagsak, maaaring masira, pero ang City of God ay hindi matitinag. Hindi ito nakikita sa mapa, pero totoo ito sa puso ng mga tapat kay Kristo. Ang aklat na ito ay hindi lang pampalubag loob sa panahong magulo. Isa itong malalim na gabay sa kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga Kristiyano sa isang mundong palaging nagbabago. Sa dalawang aklat na ito, pinagsama ni Augustine ang talino at pananampalataya, ang pilosopiya at panalangin, ang isip at puso. At dahil dito, tinawag siyang Doctor of Grace, ang dakilang guro ng grasya. Hanggang ngayon, binabasa pa rin ang kanyang mga akda sa mga seminaryo, simbahan, at personal devotion ng maraming Kristiyano. Dahil sa kanyang panulat, nakilala siya hindi lang bilang obispo, kundi bilang isang tunay na tagapagturo ng katotohanan, ng karunungan, at ng pag-ibig ng Diyos. At habang papalapit ang katapusan ng kanyang buhay, si Augustine ay nanatiling nagsusulat, nagtuturo, at nagdarasal hanggang sa huling hininga. Habang lumalalim ang kanyang edad, hindi humina ang puso ni Augustine sa paglilingkod. Hindi siya umupo sa karangyaan bilang obispo. Sa halip, nanatili siyang mapagkumbaba, simple, at laging abala sa pagsulat, pagtuturo, at pananalangin. Sa kabila ng lahat ng kanyang naisulat, itinuro, at naipaglaban, nanatili siyang tapat sa pananampalataya. Hindi siya naging arogante sa talino kundi mas naging mapagpakumbaba. Madalas pa nga niyang sinasabi, mas maraming bagay akong hindi alam kaysa sa alam ko. Noong 430 AD, habang siya'y nasa edad na 75, dumating ang isa na namang krisis. Nilusob ng mga Vandal, isang tribong barbaro, ang Hilagang Africa. Isa-isa nilang sinakop ang mga bayan at sa kalaunan, pumalibot sila sa mismong lungsod ng Hippo kung saan naroon si Augustine. Habang ang buong bayan ay natatakot, si Augustine ay tahimik na nagpatuloy sa kanyang gawain. Hindi siya tumakas, hindi siya nagreklamo. Sa halip, ginugol niya ang kanyang huling mga araw sa panalangin at pagsusulat. Pinagbili na niya ang kanyang mga kasama na itago at protektahan ang kanyang mga aklat dahil alam niyang maaaring sunugin ito ng mga mananakop. Pero higit pa sa mga libro, iniwan niya ang mas mahalagang pamana, ang kanyang halimbawa. Sa kanyang huling mga buwan, nagsimula siyang manahimik. Nanalangin sa kanyang silid araw-araw. Ang sa ika-28 ng Agosto, taong 430, pumanaw si Augustine, isang taong dating makasalanan, naging alagad ng grasya, at ngayoy naging liwanag sa buong simbahan. Matapos ang kanyang kamatayan, nilusob ng mga Vandal ang Hippo, nasunog ang maraming bahagi ng lungsod. Pero ang kanyang simbahan at ang kanyang mga akda ay nailigtas. Parang sinadya ng Diyos na panatilihin ang mga ito para sa susunod na henerasyon. Sa kasaysayan ng simbahan, si Augustine ay kinilalang isa sa 4 na Great Latin Church Fathers, kasama nina Ambrose, Jerome, at Gregory the Great. Tinawag siyang Doctor of Grace at Doctor of the Church. Pero higit sa lahat ng titulo, mas mahalaga ang kanyang buhay, ang kanyang pagbabalik loob, ang kanyang katapatan, at ang kanyang paninindigan para sa katotohanan. Hanggang ngayon, ang mga salita ni Augustine ay ginagamit pa rin sa mga panalangin, sermon, at pag-aaral ng Biblia. Sa bawat taong nawawala at naghahanap, siya ay paalala na may pag-asa. Sa bawat makasalanang gustong magbago, siya ay patunay na may biyaya. At sa bawat lingkod ng Diyos na pagod at nalulumbay, siya ay larawan ng tapang, katapatan at kababaang loob. Ito ang kwento ni San Agustin mula sa isang anak ng panalangin patungo sa isang doktor ng biyaya. Kung naging malinaw sa iyo kung bakit si St. Augustine ang tinawag na doktor ng biyaya, siguraduhing nakasubscribe ka na sa Historia PH. Dahil sa susunod na episode,
babalikan natin ang isa sa mga pinakamatinding hamon sa simbahan sa kanyang panahon. Ang Donatism, ang maling paniniwalang ang grasya ay para lang sa mga karapat-dapat. Ito ang Historia PH, kung saan ang kasaysayan ng pananampalataya ay muling nabubuhay.